Nagawa pa ngang tumawa ni Patricia kina Lelet at kina Ira dahil sa kanyang paniniwala na magiging mahina ang kaso na inihain sa kanya sapagkat walang matibay na ebidensya, walang taong magdidiin kung talagang siya ay may kasalanan. Sinabi niya kay Lelet at Ira na magiging sa kanya ang huling halakhak, ngunit ang yun lahat pala ay magiging isang pangarap lang sapagkat ito ngang si Lorena ay hindi nga titigil hanggat hindi makamit ang hustisya kay Meredith, lalong-lalo na at alam niyang may konektado ito sa pagkamatay ng kanilang anak na si Ino. Binalaan ni Lorena itong si Patricia. Sinabi niya na sanayin na ng husto ang kanyang sarili sa pakikipagsalamuha sa mga bago niyang kaibigan sa loob ng preso dahil doon na muna siya mamumuhay habang buhay at sa lahat ng oras ayun na ang lagi niyang makakasama. Hinding-hindi na siya makakalabas. Yun ay kanyang sisiguraduhin, lalong-lalo na at sa mga oras na iyon ay kumakalat na ang video niya kung saan talagang lakas loob niyang binatawan na magbibigay siya ng halagang 2 milyon para lamang sa taong magtuturo kung saan nga ba itong si Vivian dahil alam niya na si Vivian ang makapagsasabi sa katotohanan tungkol kay Patricia, tungkol sa mga ginawa ni Patricia dahil si Vivian lang naman ang kanang kamay nitong si Patricia at totoo ang hinala nitong si Lorena na lahat ay alam ni Vivian, lalong-lalo na ang pagkamatay kay Meredith. Sa kabilang banda, makikita naman ni Vivian ang video na ginawa nga nitong si Lorena kung saan nananawagan siya at patutunayan umanin niya sa buong mundo na talagang inosente ang kanyang anak at wala itong kasalanan at gagawin niya ang lahat kahit magbitaw pa siya ng pera para lamang malinis ang pangalan ng kanyang tutulungan din niya sila Lelet nang sa ganun mahanap nga itong si Vivian at siya ni mismo ang magbibigay ng 2 milyon. Kaya naman nangamba na nga itong si Vivian. Sinabihan na niya ang kanyang kaibigan na kailangan niyang makaalis sapagkat ang mga pulis at otoridad ay hindi tala titigil hanggat hindi siya mahuhuli. Nagmakaawa siya sa kanyang kaibigan. Agad namang sinabi ng kanyang kaibigan na mahihirapan at critical nga ang kanyang kalagayan dahil sa malaking halaga, maraming magkaka-interes sa pera at maaaring mapapahamak na nga siya at tuluyin na nga siyang mahuhuli. Nagsang-ayon ang kanyang kaibigan at sinabi nito na bibigyan siya ng ibang lugar na sisigurado niya na mas ligtas siya doon kaysa doon sa bahay na tinutuluyan niya ngayon. Ngunit ang hindi alam ni Vivian, nagkaka-interes pala sa malaking halaga ang kanyang kaibigan. Sa madaling salita ay pinagkanulo siya. Agad-agad ay tumawag ito kay Lorena. Nagkunwari lamang ang kanyang kaibigan na susunduin siya sa terminal na iyon. Nag-aantay si Vivian, ngunit nagtataka siya dahil ilang oras niya siyang naghihintay ngunit wala pa rin ang sinasabing magsusundo sa kanya para ihatid mismo sa bahay na iyon. Walang kamalay-malay sa nagaganap itong si Vivian hanggang sa ilang saglit pa ay magugulat na lamang siya dahil tatayo na nga siya at nangangamba siya ay baka may makakakita sa kanya dahil wala pa rin ang kanyang inaantay. Ngunit iba pala ang darating. Yun pala ay ang mga kapulisan na kasama nga itong si Court dahil may nagtip na sa kanila na naroon nga itong si Vivian. Kaya naman kahit anong gawang pagpalag ni Vivian ay wala na siyang magagawa, napapalibutan na siya ng mga pulis. Kaya tuluyan na nga nadakip itong si Vivian. Agad-agad ay sinalang na nga itong si Vivian sa interogasyon. Napasigaw na nga itong si Ira na kailangan magsalita na siya bago ang lahat. Ngunit nagmamakaawa nga itong si Vivian na bago siyang magsalita, kailangan makasigurado siya na protektahan ng kanyang anak. Naawa siya sa kanyang anak sapagkat ito'y may sumagot naman agad itong si Lelet. Nagagawin lamang nila yon sa oras na magsalita na siya dahil kailangan nilang malaman ang katotohanan. Samantala, pinoprotektahan naman siya ng kanyang abogado at sinabi nito na huwag mangamba dahil kahit siya ay may kasalanan, protektado pa rin siya ng batas at ligtas pa rin siya. Kung sa tingin niya ay makakatulong para bumaba ang kanyang kaso, dapat ay sabihin na niya kung yun lang ang makakatulong sa kanya. Kaya naman itong si Vivian kahit ayaw niya ay napilitan na siyang sabihin na walang ibang pumatay kay Meredith kundi ito nga si Patricia. Kaya naman dahil sa testimonya nga ni Vivian ay tuluyan na ngang madidiin itong si Patricia. Umiiyak ngayon itong si Patricia at nagmamakaawa sa kanyang abogado. Ngayong nahuli na nga itong si Vivian, hindi siya sigurado na hindi siya ikakanta dahil malamang uunahin ni Vivian ang kanyang sarili kaysa kay Patricia.